Ang ganda ng number. Amazing Grace yan. Amazing Grace. How sweet the sound. Sino nakakalam sa inyo ng awit na Amazing Grace dito? Meron ba mga nakakalam ng Amazing Grace? Okay. Ngayong hapon o tanghaling ito, ay narito po tayo magkakasama bilang pamilya, magkakaibigan, sapagkat atin pong kasama ng tunog ng kaldero, atin pong pinagpapasalamat sa mahal na Diyos ang pagpapalang ipinagkaloob sa mag-asawa ni Evelyn, na ngayon ay nag-iisa po siya, siyempre kasama ng mga kamag-anak, kasama ng mga kaibigan. Hindi ko mahirap mapasimulan ang pagsasalita sa blessing ng bahay na ito, sapagkat marami-rami na rin po akong napangasiwaan sa kaloob ng mahal na Diyos na mga dedication and blessing of house. Pero ito lamang ang medyo kakaibang sitwasyon. Kanina, sa paghahayag ni Evelyn kung paano ngayon tayo naririto, sumapit dito, sa journey buhat sa pinanukalang pagbili ng bahay. Napakaganda at napakasaya, mga kaibigan, mga kasama. Di ba? Masaya, mag-asawa. Sila ay nagplano, panukala. Pinagkalooban sila ng mahal na Diyos ng salapi. Pinagkalooban sila ng Diyos ng pagkakataon, ng lakas, ng buhay. Nabayaran ang bahay. Ang malungkot, hindi nakarating dito. Yung asawa ni Evelyn, para makita ang kanyang pinagpaguran o kanyang biniling bahay. Si Evelyn ang narito at napakaswerte natin na tayo narito. Amen? Amen. Masaya po ba kayong lahat? Si Evelyn, masayang malungkot. Alam natin, nararamdaman. So, dalhin natin ang puso at isipan natin sa kung paanong pinagpapala ng Diyos ng tao sa lupang ito at kung hanggang kailan tayo nag-i-enjoy ng mga pagpapalang ito. Sa pasimula, ang lakas-lakas natin, ang yaman-yaman natin, lahat kayo mayaman. Okay? Lahat kayo, huwag kayong tatanggi na hindi kayo mayaman. Yung mayaman ay nasa isip lamang po yun. At yung mayaman, nung ako'y bata pa, akala ko mayaman kami. Yung pala, talagang nasa araruhan ako, nandun ako sa tubigan, nandun ako sa farm, nandun ako, at may bahay kaming hindi ganito. Ang bahay namin ay sa pawid, at saka ang sahig ay yung tinabas ng mga bembo, ano pang tawag ko, kawayan, yun ang sahig. Ay, ang isip ko kami mayaman. Pinagkalooban kayo at ako ng mahal na Diyos ng kayamanan o ng mga ari-arian o mga lahat na. Ngayon, ang reality-wise ay ating nasa harapan natin ngayon. Hindi nagtatagal ang buhay natin sa daigdig. Dahil may pasimula, mayroong katapusan. Magpakayaman-yaman ka man, magpakadami-dami pa ng property, at napakarami ng kutse. Maganda man ang kalalagayan natin sa buhay natin, mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan at pamilya. Pansamantala lamang po ito. Yes? Understood po?
Kaya ko alam yan, mga minamahal, ay sapagkat ito po ay maliwanag na sinasabi sa salita ng Diyos. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. May mga nakakita na po ba, doon sa mga meron ng Biblia, ay hindi na, ang tanong na ito ay hindi para sa inyo. Ang tanong ito ay para sa mga kaibigan, nakakita na ba kayo ng Biblia? O meron ba kayong Biblia sa bahay ninyo? Oh, okay, very good. Nung kami nasa Lubang Island, doon kami destino sa Lubang Island, Mindoro. Nagbahay-bahay kami sapagkat ang ginagawa po namin doon ay environmental sanitation and yung may kinalaman sa cleanliness, kasama na nga yung sound na kaldero. Ay ganito, sa aming pagbabahay-bahay, mga minamahal, nakita ko doon sa kanilang mga tahanan, yung iba may Biblia. Pero, nung tanungin ko kung binabasa ang Biblia, hindi po, nandyan lang po yan. Yan po'y minana namin doon sa aming mga ninuno, nandyan lang yan. Aba, ay sabi ko, kayo po ay may kayamanang di kawasa. Meron kayong precious book, ang salita ng Diyos, na kung inyong lamang bibigyan ng pansin, ito'y parang isang ginto na nabaon dyan sa malapit lang sa inyo na hindi ninyo nahuhukay. Baka dito ay may ginto, Evelyn, sa ilalim nito, hukayin na natin itong iyong bahay. Ang ginto at ang kayamanan natin ay walang iba na pinakauna kundi ang salita ng Diyos. Amen? Alright. 3 verses or 4, isi-share ko sa inyo kung yung katulad nun sinabi ko po sa inyo kanina. Una-una, ang sabi po dito, ating bubuksan sa Mateo chapter 6, verse 33. 6:33 ng Matthew. Alam na alam ito ng mga Kristiyano, mga Katoliko, mga Adventista, mga Protestante, alam na alam po nila ang talatang ito. 6:33. Yan. Babasahin ko po sa Mateo. Na ang sabi po ay ganito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag ko sa inyo. Alin daw ang uunahin nating hahanapin? Ano po? Ano ang unang hahanapin? Babasahin ko ulit ha. Sandali lang. Inyong pakinggan ng maayos sapagkat ito po ay napakaganda. Sabi ganito, ulitin ko. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa inyo. Tayo, kasama na nga uli ang kaldero, tayo, mga minamahal na mga kapatid, alam niyo, yun ay nagpapagising sa atin eh. Baka may inaantod ko sa atin eh, kaya nakakala magising-gising tayo ng kaunti. Tayo po ay malimit, ang unang hinahanap natin ay hindi yung kaharian ng Diyos. Hindi yung katuwiran ng Diyos. Ang hinahanap natin, una-una yung ating kayamanan. Yung salapi, yung kayamanan, kung ano-ano. Yan ang ating unang hinahanap. Pero ang sinasabi po dito, ang ating unang hanapin ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran na walang iba kundi yung pong ang unang hanapin natin ay ang Panginoon. Walang ibig sabihin, ang Panginoon. Sapagkat dito rin po sa Juan naman, 14 talatang 6, sa pantalata na alam natin, na ang sabi, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo Jesus ang nagsasalita po nito. I am the way, the truth, and the life.
Sino po sa inyo ang pagka naligaw ay nananatili na lamang doon sa inyong daan na dinadaanan at hindi ninyo hinahanap ang matuwid o tamang daan? Sino sa inyo ang akala ninyo kayo'y merong katuwiran o katotohanan inyong hinahawakan, ngunit hindi pala. Yung pala ay falsehood. Sino sa inyo ang sinasabi, the way, the truth, and the life? Lahat tayo may buhay. At ang buhay natin ay pansamantala lamang. Yan ang gusto ng Diyos na ayusin sa ating mga puso at isipan. Ang buhay natin ay pansamantala lamang. Dapat nating malaman at makita yung buhay na na kay Kristo Jesus. Yung buhay na na kay Kristo Jesus, ang hinahanap nito una ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ang katuwiran ng ating mahal na Diyos ay ganito, kayo ay aking mga anak. Nilikha ko kayo. Wala sa inyo ang ipinanganak ng kawayan. Noong mga unang panahon, ang sabi, sa buho daw tayo nang galing. Kani. Saan kayo nang galing? Sa buho po o sa kawayan. Pinanganak sa kawayan. Hindi po. Ang Diyos ang may nalang sa atin. Amen? Ang Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, sa inyo at sa akin, wala kayong magagawa kung wala ako. Kaya naman tayo pinagpapala ng mahal na Diyos. Kaya lang nagkakaroon tayo ng kayamanan sapagkat pinagpapala tayo ng Panginoon. Sa pagpapalang iyan, gusto ng mahal na Diyos na ating bigyan siya ng pansin. Sa pagpapalang iyan, gusto ng mahal na Diyos na siya ang ating hanapin, siya ang katuwiran niya ang ating hanapin. Alright, aking gagamitin muna ito. Maayos naman ang pagkakalagay nito. Kaya, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay nito ay idaragdag ko sa inyo. Kung ano po ang inyong mga ari-arian, mga tahanan o kayamanan, pansamantala lamang po dito. Hindi tayo magtatagal sa lupang ito. Habang tayo nabubuhay, gusto ng Diyos na mabuhay tayo sa tamang daan, sa tamang katotohanan, at sa tamang buhay. Ang tamang buhay ay ganitong ginagawa. Hinahanap muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Saka magkakaroon ka ng enjoyment dito sa mga pagpapala ng Diyos. Itong bahay, ang lahat na yan, sapagkat hindi lang, kahit na nasa atin yan, hindi po yan sa atin. Kahit na nasa atin yan, hindi sa atin. Kanino yan? Sa Diyos. O babasahin ko po. Ganito, para dalawa na lang po. Sa awit 24, dito sa Matandang Tipan, ang banal na kasulatan ay nagpapahayag ng ganito po. Ating bigyan niyo ng pansin, pansamantala. Ang lupa, ang sabi ng Panginoon, ang lupa ay sa Panginoon. At lahat ng narito, ulit, ang lupa ay sa Panginoon, kaya kahit na kayo may titulo ng lupa, kanino yan? Sa Panginoon pa rin yan. Ang lahat, sabi, ang lupa ay sa Panginoon, at ang lahat ng narito, tayo'y narito, kanino kayo? Sa Panginoon pa rin tayo. Amen? Tayo sa Panginoon. Pagkatapos sabi niya, verse 2, sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Number 3. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Tinatanong tayo. Siya na may malinis na kamay at may pusong dalisay. Yan ang pinahanap ng Panginoon sa atin. Sino? Sino sa inyo ang kikilala sa akin na ako ang may-ari ng lahat na ito? Yung may malinis na puso. Yung taong may malinis na puso, yun yung nakakita at dumadaan sa landas ng katuwiran ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos. Last po na verse para maya-maya ay tayo'y makakain na. Sa
matandang tipan pa rin po dito sa aklat ng Deuteronomio ay ating mababasa ang isa pang pagpapahayag ng sangkalangitan kung paano tayo nagkakaroon ng mga kayamanan sa lupang ito. At tulad ng bahay na ito na ating tinatalaga at i-bless natin sa oras nito mamaya sa pananalangin ni Pastor J. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ito po ang sabi. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Wow! Sino ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para magkaroon tayo ng kayamanan? Diyos. Pag-usapan natin, ano ba yung kayamanan muli? Ito po bang motorsiklo? Kayamanan natin yan, motorsiklo. Ha? Huwag niyong isipin na yung kotse lamang. Yung kayamanan, yung bang bisikleta, kayamanan ba natin yan? Kayamanan. Ha? Opo. Yung bang kaldero na kayamanan ba natin yan? Kayamanan. Ha? Yung bang bigas na sinasaing natin, kayamanan natin yan? Kayamanan. Yung kakainin natin mamaya-mayang puro, bibingka, lahat na tsuman at kayamanan ba yan? Kayamanan. Kayamanan natin yan. Sino ang nagbibigay ng kalakasan upang kayo ay makakita ng kayamanan? Diyos. Babasahin natin muna ito at mamaya pag uwi po ninyong buhat dito, nandyan sa puso't isipan ninyo, purihin ang mahal na Diyos. Siya pala ang may-ari ng lahat ng ating ari-arian. Amen. Magdadrive ang ating kaibigan, baka pumunta pa sa Matlog. Maya-maya. Habang nagdadrive siya, ay sa Panginoon pala ito. So, anong ating, ito tuloy na tatapusin lang ang talata. At ang sabi po ay ganito. 18 ha? Deuteronomy 8:18. Ang sabi pa ay ganito. Sapagkat siya ang naglagay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Upang, ang sabi, kaniyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno gaya nga sa mga araw na ito. Ang Panginoon ay nakipag-usap sa ating mga ninuno noong unang-unang panahon. At nagsabi siya na ako ang iyong Diyos. Kayo ay aking mga anak. Lalakad kayo sa landas ng katotohanan. Ang katuwiran ng Diyos ang inyong hahanapin. Lahat ng ito'y idadagdag ko sa iyo. Ano pa yung idadagdag? Siya, sabi dito, yung kapangyarihan para kayo at ako'y makakita ng kayamanan. Maliwanag! Verse 18, ang sabi pa, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang naglagay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. At kapag hindi natin naalala ang Diyos, ano mangyayari niyan? Sa atin lahat yun. Instead of it is God's, we say it is ours. Ano ngayon tayo? Mga selfish tayo. Inaangkin natin yung hindi sa atin. Inaangkin natin yung hindi sa atin. Kanino nga lahat ito? Sa Diyos. Sa Panginoon. Ipinagkatiwala at pinagkakatiwala lang niya sa inyong pangangasiwa. At sa inyong pangangasiwa, parating pupurihin ang Diyos na siyang lumalang ng lahat ng bagay. Amen? Amen. Yan ang ating ginagawa ngayon. Pinupuri natin ang mahal na Diyos dahilan dito at ating itatalaga ito at sasabihin natin, Lord God in heaven, thank you so much for the blessing that comes from you and from the talent and strength that come from God alone. Na pinagpala, nasa na yun? Si Evelyn. Pinagpala si Evelyn. At hindi itadalangin na yung kanyang kalungkutang dinaranas dahilan sa pagkawala ng kanyang mahal na asawa
idadalangin din natin. Sapagkat ganito, this is the last passage. Ang kayamanan natin dito sa lupa, sinabi ko kanina, pansamantala lamang. At ano ang sinabi ng Panginoon? John chapter 14, 1, 2, and 3, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. Yung me, si Jesus Christ yan. In my Father's house are many mansions. Nandun ang mga bahay natin. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, anong gagawin ng Panginoon? Ako'y muling babalik para kayo ay kuhain ko at ilipat ko kayo dun sa langit na bayan na ang inyong mga bahay ay nakahanda na, wala nang electric fan, wala nang rent, wala nang mortgage, wala nang upa, wala nang electric, kundi lahat ay ang Panginoon ang namamahala. Amen? Amen. Gusto kong kayo ang puso at isip ninyo dito muna sa oras na ito. Sapagkat talagang ito'y napakahalaga. Ating tatapusin po at bibigyan natin yung isipan na pansamantala lamang tayo dito. Lahat ng kayamanang ito'y pinagkakaloob lang sa atin. Pangasiwaan natin ang tapat. Lumakad tayo sa katuwiran ng Diyos, sa daan ng Diyos. Mabuhay tayo sa buhay ng Panginoon. Sapagkat kung tayo nabubuhay sa buhay ng Panginoon, si Kristo Jesus ay nasa buhay natin. Amen? Amen. Pagpalain po kayo, pagpalain tayo ng mahal na Diyos, at ating inaanyayahan na nga ang sunod na bilang. Mamaya-maya ay magkakaroon tayo ng panalangin. Si Pastor Jade ang mananalangin para sa house blessings. And then after that, sa halip na yung love at home, ang closing natin, ang aawitin natin ay yung hindi. Sa halip na love at home, ang aawitin, bless this house, O Lord, we pray. Make it safe by night and day. Alright? Just go ahead please with your number.